Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na sinunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libu-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong magpakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Mikas 6:6-8. Sa iyo iaalay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa iyo ay may kagalakan at buhay na walang hanggan. Tunay kang Maginoo, na malas ko sa Kalbaryo. Buhay man inalay mo, O Kristo, upang maligtas ang tao. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Makapangyarihang Diyos, kami ay namamangha sa iyong kamanghamanghang kapangyarihan na ipinakita sa buong sangnilikha, sapagkat sa pamamagitan mo, ang lahat ng mga bagay ay nilikha mong mabuti.
Naririto kami sa harap mo na dalay pagpapasalamat at pusong hangad ay sambahin ka. Panginoon, naway malaman namin ang iyong kalooban sa amin sa tulong mo, banal na Espiritu. Mamayani ka sa amin ngayon, maging bukas kami sa iyong nangunguna at naging sensitibo sa iyong pagsasalita at alerto sa iyong pagtawag. Amen. Job 42, 1-6. Ang sagot ni Job kay Yahweh, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay, anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman, kaya ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Ikaw ay makinig sa aking sasabihin, at iyong ibadya ang sagot mo sa akin. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayoy akin nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang mensahe po na ipinahatid sa bawat isa sa atin mula sa aklat ni Job ay si Job bilang isang kilalang tao sa lumang tipan na sobra-sobra yung katapatan sa Diyos. Alam natin siya isang napakabuting tao, sumasamba sa Diyos at umiiwas sa lahat ng kasamaan, lahat ng uri ng kasamaan. Dumanas siya ng mga pagsubok na matitindi, ngunit ano ang kanyang ginawa, nanatili siyang tapat sa Diyos. Yan. Dumating yung point na pati kanyang asawa ay pinagalitan niya dahil sa pagsalangsang sa Panginoon, at ayaw niya yung tao na kumakalaban sa Diyos. Yan, ipinaglalaban niya na dapat manatiling tapat siya sa Diyos hanggang sa huli. Yan, sa kabila ng kahirapan, ng kanyang kabiguan, at yun, pagsubok sa pananampalataya. Ang sabi nga ng ibang nakabasa na ng aklat ni Job, yun, kung sa iba sumuko na at itinakwil na ang Diyos. Pero bakit sobrang tapat ka sa Diyos si Job? Ayan. Kahit sinapit niya yung ganong klase ng challenges sa buhay ay talagang hindi siya sumusuko. Yan. Sa mga talatang nauna ng binasa ko, nabanggit na si Job ay may pinagsisihan din. May pinagsisihan din siya doon. Sabi niya, ako'y nagsisisi ng buong taimtim. Marahil ito ay dahil sa mga unang talata, nakita doon ang sobrang hindi pag-amin ni Job na nagkakamali rin siya. Meron din siya mga pagkakamali. Yan. Dahil sa sobrang katapatan niya sa Diyos ay may hindi siya nakita sa kanyang sarili. Na yun na yung kahit katiting, meron pa rin siyang natagong kasalanan. Yun, yung parang proud siya na siya ay believer. Kaya bakit niya kailangan danasin yung ganun na paghihirap? Yan. May nabanggit siya na parang kino-question niya ang Diyos na sino ba ang makapagsasabi na meron akong kasalanan, sabihin lang sa akin. Yun. Wala naman akong nagawang kalikuan sa tao, sa Diyos, sa kanyang kapwa. Yung parang sinasabi niya, bakit pag mabuti ba ang tao, konti lang dapat ang problema, at kapag mananampalataya ka ay ikaw yung dapat na maraming problema. Yung parang ganun ang dating. Yan. Yung mga kapatid, yan sa text sa araw na ito ay sakop yung binasa kong PDD, yung sa Job 42:5, sinasabing ang responsibilidad natin sa Diyos ay sumunod sa Kanya, magtiwala at magpasakop ka sa Kanyang kalooban. Nauunawaan man natin o hindi ang Kanyang kalooban o ang mga pangyayari sa ating buhay, ay sumunod lamang tayo sa Kanya. At kung gagawin natin ito, matatagpuan natin ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok na nasasalubong natin. Kagaya ni Job sa talatang 42:5, ay masasabi din natin yung kahulugan ng
sinasabi sa verse na nakilala ko kayo dahil sa sinabi ukol sa iyo. Subalit ngayon nakita ko kayo sa sarili kong mga mata. Nakilala din ni Job ang kanyang mga pagkakamali kaya nagsisi siya. Yan. Na kahit masunurin siya sa Diyos ay nakita pa rin niya yung iba niyang kamalian. Minsan ganun din tayo bilang tao, hindi natin nakikita na may mali rin tayo. Nagkakamali rin tayo. Yan. Pero si Job ay tumugon sa Diyos sa pamamagitan ng kapakumbabaan at pagsisisi at nagsorry pa sa Diyos at sinabing nagsalita siya ng mga bagay na hindi niya nalalaman. Yan. Minsan hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari sa ating buhay, lalo't higit yung mga problemang dumarating, sunod-sunod man yan, punong-puno man tayo ng problema, challenges. Pero tularan natin si Job na hindi nawala ng tiwala sa Diyos kahit kailan. Tuloy-tuloy yan, hindi kahit ano na yung nangyayari sa kanya, nawala na siya ng anak, lahat, yung asawa, nawala. Pero, ang asawa yata niya hindi nawala, pero nagkahiwalay din sila. Yun. Pero hindi siya nawala ng tiwala at bukod doon ay nagsisi siya. Kaya binayayaan siya ng Diyos ng higit sa dati niyang buhay. Ayan po. Sa Diyos ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo sa patuloy mong pagsama sa amin sa lahat ng aming pinagdadaanan. Tagumpay man ito o kabiguan, ay nariyan ka dahilan ng aming pagbangon at pagpapatuloy sa buhay. Sa paglapit namin sa iyo sa panalangin, ayusin at linisin mo po ang aming sarili buhat sa aming pagsuway sa iyong kaloobang. Panginoon, patawarin mo po kami. Kami dumudulog sa iyo, nagawin mo kaming instrumento ng paghilom at pagbabago sa aming paligid, sa aming kapwa at sa sangnilikha. Kami lumago sa iyong wangis at lumago sa pananampalataya. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at dalangin. Sa mga kapatid na ngayon ay nanlalamig sa pananampalataya at relasyon sa iyo, naway muli silang mapasigla sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at panalangin. Sa mga kapatid na salat sa pinagkukunan ng pangangailangan sa araw-araw at lubog sa pagkakautang, naway makalaya sila at ibalik ang mga oportunidad at kaalwanan sa buhay. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at panalangin. Sa mga kapatid na nasa depresyon, kalungkutan, galit, at pagkaawa sa sarili, naway bigyan sila ng kapayapaan at kagalakan ng kalooban. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at panalangin. Sa mga kapatid na may problema sa relasyon, may problema sa ugnayan sa kapwa, turuan mo kaming magpatawad at pagmahal pa rin katulad ng ginawa mo sa amin. Paghilumi ng sugat ng puso at magkaroon ng pagkakasundo. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at panalangin. Pagalingin mo po kami, ang aming mahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, at ang mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman upang sama-sama kaming makapaglingkod sa inyo. Panginoon, dinggin mo ang aming samo at panalangin. Dinidilangin po namin sa iyo ang mga kapatid namin na pinagkalooban mong muli ng buhay sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ikaw po nawa ang gumabay sa pagtahak nila sa panibagong taon. Naway mas makabuluhan at maayos ang kanilang buhay para sa iyong kalwalhatian. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo pagpalain ng Diyos. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, kaaliwan,
at kagalakang buhat sa Diyos. Ibahagi ang mabuting balita ngayon at sa darakuhin pa. Amen. Amen.